Guys, at happy Saturday sa inyong lahat. So, meron naman tayong time para magtsikahan at meron tayong ngayon i-debunk. Dahil wala tayong content ngayon dahil kanina umuulan, medyo konti lang yung ginawa natin. Meron tayong ngayon i-debunk na matindi. May nagagalit sa ating kliyente, guys. Lungkot ko. Kala ko naman, mag-please ko lahat, hindi pala. So, meron talagang kumbaga sa lahat ng negosyo, meron ka talagang hindi mag-please. So, tanggap naman natin yun. So, didebunk na lang natin kung ano yung problema ng isa nating kliyente. Okay, so yun muna ang ating content for today. So, ito na. Gawin natin tong ganito. So, December 23, 2023. So, last year, may bumili sa amin ng Ford Fiesta. 2014 yata yun na automatic. 270k siguro niya nabili, parang ganun. Alam niyo naman dito sa Shopee, mga followers natin at yung mga viewers natin, alam niyo naman, palit ng trani yan dito at kumbaga, kung ano yung mga important, ano ba important sa kotse? Engine and transmission. Pagdating sa Ford, kailangan yan talagang bago para hindi bili, walang problema. So, yun na nga. Alam niyo naman, paglalabas din yung kotse dito sa amin, bagong PMS yan, at na-PMS na rin natin yan. PMS is yun po yung change oil at filters, mga ganyan, drive belts, ganyan. So, lahat pa yung ginagawa natin. Imagine sa 270k, nagagawa natin yun. Magkano ang transmission at at engine refresh, maabot yan siguro sa amin, kasi in-house naman ng mechanic at meron naman tayong direct supply ng mga kotse at hindi naman totoo ang mahal ng parts ng Ford. Maabot lang yan siguro sa amin kapag kami 80 to 100 mga ganyan. So imagine nabili mo ng 270, magkano pa yung kotse yung binili namin. Nako-compress namin yun para maging mainam at malupit ang ating unit. Pero syempre ang number one natin, paulit-ulit sa mga video, is transmission at engine. Kasi yan ang magdadala sa iyo from point A to point B. Parang ganun. At kapag yan ang kailangan namin gawin, kasi yan ang pinakamahal kapag nagkaroon ng problema. Ayun naman natin magkaroon ng mabebenta tayong kotse na yung mahalong masisira at magkakaproblema, diba, sa future. So yan ang ating forte. Alam naman ng ating mga viewers yun. So ito na nga, December 23, 2023, may bumili sa atin ng Fiesta. Yan si Madam. So ngayon ito, papakita ko sa inyo yung chat. So, December 26 pala siya nag-chat. So, nabili niya December 24. Ayan sa taas. So, December 26, nag-chat siya. Nag-i-inquire siya. Ang problema, hindi yan masasagot po natin. Kasi December 26 po yan. Ang December 25 po ay Pasko. So, most probably, holiday po yan. So, hindi po natin agad masasagot. So, December 27, pinadala niya sa Rapide yung kotse niya. Yung nabili niya sa aming kotse sa Rapide. So, shout out sa Rapide. Ang Rapide, siya yung parang gumagawa ng mga kotse since dati. Mga kanini, parang kasa, parang ganun. So, pinadala niya dun yung kotse. So, nung pinadala niya dun yung kotse, kinotan siya syempre. Syempre, kung papadala ka ng second hand na kotse sa katulad ng Rapide at sa ibang shop, syempre, kukotan ka. Ngayon, ang problem, binili niya sa amin December 24. Nakita niyo naman lahat ng unit namin, pini-PMS yan. So, ginawa yun sa kanya yung tranny, bagong transmission, bago ang chef port, bago ang clutch, bagong PMS yan. Lagi yan sa shop, kita niyo sa video, kaya bini-video namin. Hindi naman magsisinungaling ang video. So, ngayon, pinadala niya pa rin sa Rapide. So, okay lang naman yun, no problem. Para to make sure, syempre, second hand yun. Nila niya sa Rapide. Kinotan siya ngayon sa Rapide. So, ito ang quote ng Rapide sa kanya. Change oil, which is the change oil na natin. Mga synthetic, replace oil filter, which is ano pa natin, na replace na rin natin. Kita nyo, pati yung hindi nilagay dyan yung ano tawag dito, spark plug, kasi na-replace na rin natin. Ngayon, ang pwedeng hindi natin dyan na-replace, kasi hindi naman talaga namin na-replace yan dahil second hand yan. Yan tie rod and yung replace rack, pero mahal yan ang tie rod end ng Fiesta is mga 1,200 lang yata isa. Mga ganyan lang ang presyo niyan. Pati yung rack end, left, right. Steering boot is yung goma. So, siguro mga 600 lang sa labas yan.
So yan po pwede, okay naman yan. Yung replace engine support, pwede rin yan. Yung replace drive belt, tandaan nyo yung number 30 na, drive belt. So yan, siguro mga ano sa amin yan, drive belt 1, 2, mga ganyan. Pero na-replace na rin kasi yan. So, binayaran niya is parang 25,000 ba? 24. Okay, 25,000. 26, sabi mo ng 26. So, nagbayad siya ng 26. So, ito, personal preference niya kasi dinala niya dyan eh. Ngayon, lahat ng second-hand na kotse, lalo yung mga 2018 below, kahit sa dalhin niya na shop na repair ng kotse, kasi nonsense yung gagawa or yung mekaniko if magpapacheck ka ng kotse tapos sasabihin nila walang gagawin. So, hindi magbe-benefit or kikita ang mga repair shop kung walang gagawin doon sa kotse. So, syempre may gagawin sa kotse. Posibleng walang gagawin sa kotse. So, eto yung naging problem niya kaya daw pinapalitan yung mga sinabi niya sa resibo. So, yan daw. Ito, tong gomang to, tong boot, yan, ganyan. Tapos ito, yan, yan. So, ito, sa pinakadulo, rock end yata ito dulo. Wear and tear yan na goma ng kotse. Pang ilalim yan suspension. So, yan, second hand na kotse na 2014, meron talaga yan. Hindi yan perfect, syempre. Yung goma is nakaganon lang. Wala naman tatagas yan dahil yan grasa. Tigasalo ng grasa at para hindi maingay. Yun lang ang nagiging trabaho niyan. So, yan daw yung pinalitan sa Rapid, which is okay naman. Preference ko kasi yan. So, kung gusto yung bumili ka ng second hand na worth 270, imagine, ang ginawa namin po sa kotse, buong tranny. Ang tranny's worth, kapag nagka-problem ka, alam niyo naman yun sa mga groups, diba? Yun ang laging problema nila. Kaya, sabi nila parang sirain daw ang Fiesta kasi nagiging problem yung tranny. Ngayon, marami kaming nire-repair. Ang problema, tranny. So, pinalitan na namin yung buong transmission na worth 120, 150k, ganyan. And refresh yung engine. Hindi naman namin lahat magagawang brand niya yan. So, personal preference niya, kung yan, okay pa yung goma na yan. So, syempre, binunot niya, so magkakaroon talaga ng crack yan. So, kung gusto yung papalitan niya, walang problema. Pero 27,000 is absurd kasi nga, na PMS na po natin yan. Drive belt. So, syempre, quick cash yan dun sa mga gumagawa. Kasi kapag walang gagawin ang talyer na pagdadalan nyo, paano kikita yung talyer? So, kahit anong gawin mo dyan, syempre, meron silang kailangan palitan. Change oil mo, yun ang pinakamadali. Sabi ko nga sa inyo, change oil na natin yan. Ayan, so next. So, nagalit si ma'am, sabi niya, pinagawa ko yan. So, ngayon, after, ano ba ngayon, June 2024, after 8 months, nag-message ulit si ma'am. Sabi na paggawa niya ngayon sa, dapat yung paggawa, message si ma'am, sabi niya, nagpagawa ulit ako. Sabi ko, ano po ba yung mga pinagawa niyo, ma'am? Isend ko po sa akin yung resibo ng pinagawa niyo. So, ito, yung pinagawa niya kasi Rapid, yung 24, which is, nagawa na namin. Inulit lang ulit yan dun. Ito. Ito lang ang tamang ginawa din. Replace tie rod, replace rack end, yan. Okay yan. Ngayon, hindi ko maintindihan. Ito, malabo kasi, parang 6 yan 2024. So, last month lang, change oil. So, ayan. Nilagay niya rin, 4180. Nagpa-change oil siya sa Rapid ulit. Ito naman, 3.4. Nagpa-engine support siya. Ulit. Nakita niyo doon sa Rapid, may engine support na, di ba? Ito, 07-2024, nung last month. Ito, June lang, Install dashcam. Replace cover gasket. Yan, okay yan. Mura lang, 3.4 lang, ito yung huli, 07. Last month lang din, 07-06-2024. Pull down, magkano? 4,000. Pero kung sa amin yan, siguro mga 600. 600 ang paggawa ng alternator. Anyways, yan ang ginastos niya. After 8 months, yan ang pinagawa ni ma'am sa kotse niya. Nakita nyo ba, walang kahit anong engine at transmission na pinagawa, which is sobrang mahal. Kasi galing GTA cars yan, hindi yata naiintindihan ni ma'am yan. Ang naiintindihan niya is yung ginastos niya na change oil at yung alternator na 4,000. Sa groups, ang problema kung sira na yung mga transmission at engine, nabili nila ng isang araw, sira na. Yung sa atin, 8 months, nagagalit yung client dahil tumaso siya ng 4,000 sa alternator. Tapos kung titignan mo itong date, ayan Okay, so tignan mo. Nakita niya yung alternator belt. After ilang months,
5 months, nagpalit na naman siya ng alternator belt. Ay, nako. So, ibig sabihin yan, nakadalawang beses na kayo magpalit ng alternator belt. Yung isa, ang tawag naman doon sa isa, drive belt. O, ayan yung date, 12/26/2023. Nagpalit din kayo ng drive belt. 3.6. Ang tawag na doon sa isang pinalitan, alternator belt. Parehas lang po yan. Ngayon, yung dated, nung binili nyo po yan, 12/24, palit na rin po ang drive belt niyan. Na PMS na rin po yan. At lahat yan po ginawa. Pansinin nyo, wala ritong test. Walang OBD test dito. Ang meron safety inspection. Check lang po yan. Inspection ng physical. Eto yes, oo. Kasi hindi kami magaling sa suspension. Pero pinasususpension po namin yan. Pero yung mga ginastos nyo lang po, tie rod. Magkano lang po yan? 1.2. So, asa sa inyo yan kung ipapago nyo yan, syempre, yung repair na yan. Kasi, hindi naman po brand new yung binili nyo. Yung binili nyo po is second hand, baka po nakalimutan nyo. It's just 270K. And yung ginastos namin dyan, worth 120,000. Plus mo pa yung mismong kotse. So, para lang may logic, di ba? So, eto, nagpa-change oil kayo. Pati yung pa-change oil, problema ko pa rin. Change oil, biruin mo. Nagpa-change kayo after 5 months. So, eto, tignan nyo. Dated naman ngayon. Engine support na naman. Paulit-ulit lang yung ginagawa nung pinagpapagawaan nyo po. Pero may injector cleaner. Ano yan? Install dashcam. Replacement cover. Yan yung mga ginastos ni ma'am. Galit na galit si ma'am dun sa amin. So, imagine guys. Kaya namumuti ang buhok ko guys eh. So kayo nang bahala mag-isip. Si ma'am lang ang katangi-tanging nag-inquire sa amin na after 8 months, biglang nag-message sa amin at sabi niya ayoko na ipakita yung message namin, pero ang sabi niya, wala kayong puso. Ano kayo? Makabenta lang. After 8 months, sasabihin niyo po sa amin yun. Baka ganyan ako. Sumabog yung utak ko. Ang gumagamit ng kotse after 8 months, hindi po ako, kayo po. Ang trabaho po namin is i-enhance yung kotse at palitan yung major component ng point A to point B, transmission and engine. Sa lahat ng resibong pinakita niyo, wala kayong ginastos sa engine at sa transmission. Which is yan yung laging nagagastos ng mga nagpaparepair sa amin. Na worth 120 above. So, yun lang po. At kayo nang bahala. Sa mga nakabili sa amin, kayo na po ang siguro mag-comment sa ilalim kung ano ang tingin nyo. Sa akin kasi, parang bilhin nyo 8 months. Pwede naman po yan, walang magiging wear and tear ang kotse. Kapag hindi nyo po gamitin, try nyo po wag gamitin. So, ang nakikita ko kasi yung problem dito is yung pinagpapagawaan nyo po. Kaya kami may showroom is para service center para sa mga bumibili sa amin. So, binili nyo yung kotse sa amin, pinatingin nyo sa iba, pinagawa nyo sa iba, tapos after 8 months, isisisi nyo po sa amin. Malabo. Malagbo pa po yun sa malabo. Biruin mo yun. Ang malupit pa nga dun, wala kayong problema sa engine, wala kayong problema sa tranny. Ang problema nyo is yung gumagawa. So, yan ang isang big example na tawag dito. Checkin nyo maigi yung mga pinagpapagawaan nyo. Biruin nyo, hindi nyo naman sa amin pinapagawa. Hindi nyo naman sa amin pinapa-PMS. Tapos sa amin kayo nagagalit. So, why po? Tinan nyo, kaya nabubuti yung buhok ko eh. Biruin nyo, minsan meron sa amin nag-inquire, nakabili sa amin unit. After 4 months, ginagamit nyo, ba't daw may upa yung isang gulong? So, kumbaga, hindi naman po ako yung gumagamit ng mga sasakyan eh. Kayo po ang gumagamit niyan. Kung may dapat pong tanungin kung bakit po may ganun ang kotse is sa ipo. Kasi sa inyo po yan eh. Bakit po, kumbaga, we just help people na to extend. Actually, ang kotse sa second hand, as is where is yan. May pinirman nga po kayo as is where is sa lahat ng bumili sa amin, pero hindi naman namin sinusunod. So, we extend yung aming services para dun sa iba. Alam naman ng mga nakabili yan. May mga pupunta sa amin. Kunwari, may naging issue after 3 months. Hindi ko na pinababayaran eh. Mga oxygen sensor. Wala. Go lang. Ngayon, ang pwede dyan, sabi ni madam mo, sabi niya, i-report kita. Sabi,
Takot-taka talaga ako. Sabi ko, anong ginawa ko dun? After 8 months, report daw ako. Pero kung totoo siya, hindi niya alam. Malaki yung natipid niya kasi titignan nyo, wala kang pinagawang transmission, wala kang pinagawang engine. Pinagawa mo bushing. Magkano lang bushing? Ngayon, yung pinagpagawaan nyo po, mahal. So, yung pinagpagawaan nyo, sa iba na kayo pagawa, ako pa sinisin nyo. So, talagang, mamumuti talaga ang buhok ko. Anyway, so, yun lang ang ating debunk for today dun sa ating kliyente na 8 months ago nakabili at may problema dun sa unit niya. Actually, wala problema, alternator. Alternator siguro yung receive. Pero yung drive belt sa alternator belt, pinalitan mo. Nung bago i-release sa amin, pati drive belt niya nakapalit. After 3 days, pinapalitan mo sa Rapide. Pina-change oil mo na rin. Ikaka-change oil lang din. Kumbaga, kayo yung nagde-decide yun sa kotse nyo. Hindi naman po kami. Hindi rin naman kami yung gumagamit nun kayo. So, we just help people na kunwari may tiwala sa amin. After bumili, sa amin pa rin nagpapa-PMS, nagpapaganyan. Yung repair namin is hindi para for us to profit. For us to help, para hindi madali ng iba. So, hindi ko naman sinasabi na hindi marunong yung mga gumagawa doon sa inyo. Ibig sabihin, kung meron kayong, kunwari pinapagawa doon sa kotse, kunwari, sabi mo merong tumutunog, o nagbayad ka, pinagawa mo yung tumutunog, may tumutunog pa rin. Di sisingin nyo po yung pinagpagawa nyo, kasi kaya kayo nagpagawa sa kanya, kasi para mawala yung tumutunog. Ngayon, kung di niya natanggal yung tumutunog, siya po yung sisingin nyo. Diba? So, ganun. Ayan ang ating debunk for today. So, yan lang ang time natin at magde-debunk pa tayo ng iba pag meron dumating. Yun lang naman. So, sa negosyo, you can please naman lahat. So, syempre, meron dyan talagang, syempre, different walks of life eh. So, lahat naman ng tao nakakausap ko na. Lahat, yung mga pupunta sa amin, lahat nakakausap ko siya. Lahat kami happy dun. Ewan ko. Meron talagang mga ibang tao na, basta iba yung mga pinagsasabi dun sa chat, parang I will report you. Sabi ko, report. After 8 months, ginamit mo yung kotse. So, yan, bye-bye.